Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Mahal Kong Prinsesa. Nung unang panahon, sa isang malayong kaharian, nakatira ang isang hari na may 3 anak, si Alex, si Alan at si Anthony. Bakit wala pa rito ang Royal Wizard? Nasaan siya? Nandito na po ako, kamahalan. Maraming salamat at dumating ka rin agad sa wakas. Pakiusap, maupo ka rito. Tumatanda na ako at hindi na ako ang dating masiglang tao. At oras na para ipasa ko ang aking kapa sa isa sa aking mga anak. Pero bago yan, gusto ko muna silang maipakasal. Sabihin mo ang pinakamagandang oras para sa kasal. Nagliwanag ang bolang kristal. Mabilis na umiikot ang mga hibla ng iba't ibang kulay. Nakikita ko ang panahon ng mga bagong simula. Nakikita ko ang scarlet tulips na lumilitaw na yumakap sa langit. Nakikita ko ang mga barko ng mapuputing ulap na naglalayag sa ilalim ng asul. Nakikita kong hindi na ninanakaw ng hangin ang ating init. Nakikita ko ang magulong mga tangkay na umiikot sa saya ng bagong buhay. Nakita ko po ang tagsibol na tamang oras, minamahal naming hari. Aba, sa susunod na buwan na yun! Opo, kamahalan. At sa ika-7 araw ng bagong panahon, dapat makapili na sila ng pakakasalan na sumusunod sa lumang tradisyon natin, siyempre. Oo naman. Magpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng ating mga kaalyado at kaharian sa malalayong lugar. Opo, mahal na hari. At sa utos ng hari, umalis ang ministro kasama ang kanyang mga tauhan at naglakbay sa lahat ng kaharian na may mga prinsesang nasa hustong gulang na. Talagang natuwa ang mga kaharian sa pagtanggap ng imbitasyon. Ibinalita ng hari ang balita sa kanyang mga anak. Ngunit hindi lumaki sina Alex at Alan na mahal ang kanilang bunsong kapatid na si Anthony dahil siya ang pinakagwapo sa kanilang 3. Ang pinakamabait at ang pinakasikat din sa mga tao. Lumalapit din sa kanya maging ang mga ministro para humingi ng kanyang payo kapag wala ang hari. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinapaboran sa kanilang 3 mga prinsipe na pumarit sa trono ng hari. At hindi kailanman sina Alex at si Alan. Nakaisip sila ng plano. Isang plano na ibaba ang kanilang kapatid sa mata ng mga tao ng kaharian. Nakikita kong nagsiselos kayo. Hindi tunay na matibay na ugnayan ang ugnayan sa dugo, pero sa respeto at tuwa sa buhay ng isa't isa. Mukhang wala kang ganoong bagay para kay Anthony at sa makatwid ay walang ugnayan. Hindi kami naparito para makinig ng parangal. Matutulungan mo ba kami o hindi? Abay, syempre naman. Kaya ko kayong tulungan. Tingnan mo, umunlad ako sa mga negatibong enerhiya na dinadala sa akin ng mga tulad mo. Ngayon, ipatong niyo ang mga palad niyo sa bola para makuha ko ang inyong mga negatibong enerhiya. At bilang kapalit, gagawin ko kung ano ang ipinunta niyo rito. Ginawa ng mga prinsipe ang sinabi niya. At nang masiyahan ng mangkukulam, pinaalis niya ang mga ito, nangako sa kanila na ipapahiya si Anthony sa harap ng buong kaharian sa isang pagdiriwang. Dumating ang araw ng pagdiriwang. At dumalo sa kaganapan ang mga prinsesa mula sa buong mundo. Mga binibirit mga Ginoo!
Ayon sa tradisyon ng maharlikang pamilya, ang tatlong prinsipe, sina Prinsipe Alex, Prinsipe Alan at Prinsipe Anthony, ay magpapangawala ng palaso bawat isa patungo sa direksyon ng mga prinsesang nakatayo. Saan man dumapo ang palaso, ang taong nakatayo sa harap nito ay pipiliin bilang ikakasal para sa prinsipeng iyon. Iyon ay siyempre sa pagsang-ayon lamang ng prinsesang iyon. Mga mahal na prinsesa, kung sino man sa inyo ang naririto ng labag sa inyong kalooban, humakbang kayo pasulong. Ngunit walang humakbang dahil lahat sila ay kusang loob na sumali. Kung ganon, simulan na ito. Alex, pakawala mo na. Tumingin si Alex kay Alan at ngumiti. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang palaso at itinutok ito sa langit tsaka ito binitawan. Tumuli ng palaso pa itaas sa himpapawid bago nagsimulang gumana ang mahika ng gravity dito. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa at lumapag sa harap ng prinsesa ng ropa. At ang sumunod ay si Alan. Dumapo ang kanyang palaso sa harap ng prinsesa ng Tola. At sa wakas, si Anthony na ang kasunod. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid bago siya tumira ng palaso, lumingon siya sa kanyang ama at yumuko. Naghiyawan ng mga tao nang pakawalan ni Anthony ang palaso. Nagningning ang buntot nito sa hangin habang pumapaitaas ito. Ngunit hindi naisip ni Anthony na may kahindik-hindik na mangyayari. Ang mangkukulam na kasama sa nanonood, tusong itinutok ang kanyang patpat patungo sa palaso. Ang mahika nito ay gumana at ang palaso ay lumagpas sa mga prinsesa at dumapo sa kakahuyan. Ano? Nang makarating ang lahat sa kakahuyan upang hanapin ang palaso, nakita nilang ito'y may paru-parong nakaupo sa dulo nito. Oh, hindi. Mukhang kailangang pakasalan ni Anthony ang isang paru-paro. Hindi maaari yan. Hindi natin pwedeng... Ama, kilala tayo sa ating tradisyon. Dapat nating igalang ito. Nakataya ang iyong reputasyon at ang lahat ay nanonood sa atin. Hindi pa rin ito nagugustuhan ng hari. Doon lumapit si Anthony at sinabing, Ama, igagalang ko po ang ating tradisyon at papayag akong maging kasama ang paru-paro habang buhay ko. Ngunit hindi ko ito pakakasalan dahil magiging kasalanan nito sa nilalang. Pero, Anthony, Tinitingala ka ng mga tao, Ama. Hindi ako magdadala ng kahihiyan sa iyo o sa ating kaharian. lumipas ang mga araw at buong pagmamalaking namasyal sina Alex at Alan sa kaharian kasama ang kanilang mga asawa. Samantalang nagbago ang buhay para kay Anthony. Kahit saan siya magpunta, pinag-uusapan siya ng mga tao at tinatawanan siya ng palihim. Ngunit hindi pinabayaan ni Anthony ang paru-paro at saan man siya magpunta, sinasama niya ang paru-paro. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam ng hiya si Anthony. Nilalayuan siya ng mga prinsipe at mga prinsesa ng mga kalapit na kaharian sa mga pagtitipon at walang nakikipag-usap sa kanya. Sumobra na ito para sa prinsipe na isang araw ay nagpasya siyang lumabas para sa pagtitipon na wala ang paru-paro. Patawarin mo ko, ngunit hindi ko na magagawa ito. Gayunpaman, maaari kang manatili dito hanggat gusto mo. Nang makarating si Anthony sa pagtitipon, natulala siya nang makita ang isang magandang babae. Nakuha agad nito ang loob niya kaya agad siyang lumapit dito. Maaari ba kitang maisayaw? Pero walang sinabi ang babae at pasimpleng ibinigay ang kamay niya. Sumayaw sila sa napakagandang musika at hindi makapaniwala si Anthony na nakikipagsayaw siya sa isang kasing ganda niya. Anong pangalan mo? Hindi nagsalita ang babae. Sa halip, naluluha ang mga mata niya at bigla siyang tumalikod at tumakbo palayo. Teka muna, sandali. Halos hindi matingnan ni Anthony ang paru-paro nang makauwi siya dahil ang babae lang ang iniisip niya. Prinsesa kaya siya? Saan kaharian kaya naman siya nabilang? Naku, ang puso ko. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nang sumunod na gabi, sinuot ni Anthony ang pinakamagandang damit niya at pumunta sa pagtitipon na umaasang makita ang babae. Isipin niyo ang pagkasabik niya nang makita niya ito na mas maganda kaysa nung huling gabi. Binibini, maaari ba kitang maisayaw? May nagawa ba akong mali sa'yo kagabi? Hindi ako makatulog kagabi kakaisip sa'yo eh.
Kausapin mo naman ako. Pakiusap. Namuo ang mga luha nito habang nakatingin sa kanya bago ito nagsalita. Ako si Prinsesa Naisha. Prinsesa Naisha. Gusto kita. At gusto pa kita makilala. Pero mayroon ka nang kinakasama sa buhay. Isa yung malupit na biro na laro ng kapalaran. At tinupad ko iyon. Ngunit mula nang makita kita, hindi na kita matanggal sa isipan ko, babes. Humayo ka. Iwan mo ang kinakasama mo kung saan mo siya natagpuan at mapapasayo ako. Talaga? Ngunit hindi sumagot ang prinsesa. Sabay talikod at tumakbo palayo. Nang gabing yon, dinala ni Anthony ang paru-paro sa kakahuyan upang iwan doon. Ngunit habang maingat niya itong inililipat, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang saglit na bumulag sa kanya. At nang nawala ang liwanag, nakita niya... Prinsesa Naisha? Akala ko naiiba ka, pero katulad mo rin naman pala silang lahat. Hindi ko maintindihan. Ikaw yung paru-paro? Isa yung pagsubok, at hindi ka nagtagumpay. At kahit na hindi ko inaasahan na umibig ang isang tao sa isang paru-paro, umaasa ako na hindi mo ito papabayaan. Nagbago ka. Nagbago ang mabait mong puso. Hinayaan mo ang lipunan na diktahan ka. At kahit na may pagmamahal ako sa'yo, hindi tayo pwedeng magsama. At pagkasabi nun, naging paru-paro siya at pumasok sa loob ng puno kung saan siya nanggaling. Hindi! Naisha! Patawarin mo ako! Pakiusap! Humagulgol ang prinsipe at umiyak, ngunit huli na ang lahat. Napaupo siya sa ilalim ng puno at patuloy na umiyak. Paulit-ulit na binibigkas ang salitang patawad. Pakiusap! Patawarin mo na ako! Sa loob ng 6 na buwan at gabi umiyak siya roon, walang pagkain at tubig. Naging maputla at walang buhay ang kanyang mukha, tanging bumubulong ng salitang, Patawad! 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 At nang mukhang hihinga na siya para sa huling pagkakataon, biglang bumukas ang puno at saka lumabas ang paru-paro. Naisha, bumalik ka! Bakit naman hindi? Puro ang pagmamahal mo, ngayon alam ko na. Ngunit may isang bagay din na kailangan mong malaman at tungkol ito sa iyong mga kapatid. Sinabi ni Naisha kay Anthony ang lahat, nabigla siya at nagalit. Ang sarili kong mga kapatid! Pupunta ako doon kagad at... Anthony, mahal mo ba ako? higit pa sa alam mo, baby ko. Kung ganun wala tayong kinalaman sa lipunan kung saan hinahamak ng mga kapatid ang mga kapatid. Gusto mo bang sumama sa mundo ko? Doon mabubuhay tayo na maligaya magpakailanman. Oo, 1,000 beses mahal kong prinsesa. Maligayang pagdating sa aking mundo. At kaya, nagsimula ang dalawang magkasintahan ng bagong buhay, malayo sa puot at selos. At tulad ng masasabi nyo, namuhay sila ng maligaya magpakailanman.